sa alang-alang at delikadong kalagayan ang buhay ng ating pangalawang Pangulo when all the security details under the office of the Vice President are recalled effectively tonight. Mga sundalo, police, pinagkukuhanan na. So, the Vice President right now, if this is true, I will qualify, needs to be protected by the people. More so, importantly, dahil kung totoo po ito ang natanggap na kumakalat ngayon at nagiging news blast sa social media, the Vice President and all her security team deployed under her office are effectively recalled tonight. Kung sino ang nagsagawa ng order, dalawa lang po yan. Kung yan po ay mga sundalo, the order must come at least at the minimum from the Department of National Defense Secretary. Kung yan ay police, it must come from the DILG, concurred or coursed through the PNP chief. Kung sa DND, concurred and coursed through the chief of staff. So, i-verify natin ito from other sources because this is so dangerous. And if the president who is now nagliliwaliw kasama ng kanyang asawa, nagdi-date at walang pakialam sa nagaganap na pagsiklab ng kaguluhang pangpolitika na highly financed and highly orchestrated ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez, na siyang parang nagpapatakbo de facto ng gobyerno ng bansa. Pag sinabing de facto, hindi siya elected by law and by the people, kasi kung ang presidente na si Marcos ang tawag dyan de jure president by operation of law and by the power of law. Pero kung hindi ka elected pero nag-aakto kang presidente, de facto or impacto. Impacto. Oh. So ang president, acting and feeling president na Speaker of the House. This is the worst legislature to ever come before the history of legislative branch of government in the Philippines. Walang kasing bulok at walang kasing abusado at palpak ang ganitong uri ng legislatura na pinamumunuan ng isang ambisyoso at may maitim na balak na magkonsentra ng kapangyarihan sa kanilang kamay lagpas sa termino nila sa 2028. Yan ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan na ito. They want to concentrate power beyond 2028. The Marcos Romualdez political faction does not want na ang eleksyon ang magtatakda kung sino ang susunod na mamumunong pangulo ng ating bansa. Kasi alam nila in an open popular elections, they have no chance to win kay Inday Sara Duterte, who happens to be equal to the leadership quality of the father. Hindi siya mananalo. Kung baga, I don't want to use the analogy, kung sa romantic definition, si Martin Romualdez ay walang ka-sex appeal. Pero kung sa political terminology, isa siyang hindi mapagkatitiwalaang uri ng baluktot na politiko. The definition of a decadent politician is none other than Martin Romualdez. Kaya hindi siya tanggap ng mamamayan. If this is true, therefore, pinagplanuhan talaga na ipitin at gipitin si Sara Duterte so that kapag may nangyaring mga pagbabantang gawing totoo, ang pagbabanta na siya ay mapatay o patayin ang pangalawang Pangulo, the blood will be in the hands of Mr. Marcos and the cousin and Lisa, because sila ang mayroong elemento ng motive. One of the important elements of crime ng murder ay ang motive. Pangalawa ay ang iyong means to execute the motive. At ang pangatlo ay ang pagkakataon or opportunity. Means, motive, and opportunity. May means ba sila? Yes. Sapagkat sa kanila ang poder, pundo at kapangyarihan, pati pa ang mga pwersang militar. Mayroon ba silang motibo? Of course, and what is that? They want to concentrate power on their hands beyond the term limit set by law and the Constitution, which is only June 30, 2028. Gusto nilang manatili sa poder at kapangyarihan at ayaw nilang idaan sa proseso ng isang hayag at patas na labanang elektoral. And that is the reason na sabi ni Juan Ponce Enrile, maawa
naman kayo sa taong bayan, anban kayo sa